Hindi ka ba nagtataka na ang tagal-tagal mo na dito sa YouTube but still hindi pa rin monetize ang channel mo? So dito sa vlog na to guys, pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat nyong malaman para kahit papano is hindi kayo mahirapan sa YouTube monetization. At alam naman natin guys, these past few days is pahirapan po talaga yung growth sa ating mga YouTube channel, especially yung algorithm ng YouTube ay may konting pagbabago. So guys, dito i-discuss natin yung mga bagay na dapat nyong malaman kung target nyong i-monetize ang inyong mga YouTube channels this year. So guys, hindi na natin papatagalin. Kilala nyo naman si DJ Yame. Straight to the point, direct to the point na paliwanag. Let's go! Okay? So syempre guys, number one, alamin nyo po yung mga YouTube requirements. Okay? So alam naman natin na dito sa YouTube, meron tayo mga requirements na dapat makuha para ma-monetize tayo dito. So yung option number one guys is 1,000 subscribers combined with the 4,000 public watch hours na galing po sa ating long form videos and live stream. Yung second option naman guys, pwede po tayo ma-monetize sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 1,000 subscribers and 10 million public shorts views within 90 days or sa loob po ng 3 buwan yon. Okay? So guys, nakadepende po sa inyo kung saan kayo mas mapapadali, kung nakafocus kayo sa long form videos or live stream. Ayan, so ang i-target niyo po guys ay yung 4,000 watch hours. Pero kung sabihin natin guys na talagang pure shorts creator kayo, so ang i-target niyo po is yung 10 million public shorts views within 90 days. Okay? And yun guys, no, kapag naabot nyo na yun, pwede na kayo mag-apply sa YouTube monetization sa inyong mga YouTube studio. Kasi guys, once na mapuno nyo yung parang metro doon sa requirements, no, may lalabas na apply now. So yun na po yung pagkakataon na pwede na kayo mag-apply kung ready na kayo. Okay? So guys, pangalawa is pumili kayo ng niche. Ayan. Na in demand ngayon. So dun sa mga nagtatanong, DJ, ano ba yung mga niches or contents na in demand ngayon this year, 2026. So guys, yung mga tutorials, hindi mawawala yan, yung how to, no? Pagbibigay po ng tips, yung AI tools, gaming, storytelling packs, reaction videos, commentary. So guys, dito sa Pilipinas, usong-uso ito, yung mga commentary videos. Kasi guys, dun sa mga gumagawa ng reaction at commentary videos, parang ito yung contents na talagang medyo may cheat code, lalo na is, syempre, magre-react ka dun sa video and at the same time, tumatakbo yung oras ng video. Okay? So dahil doon, kung talagang interesado yung viewers nyo, para bang hindi mo kailangan totally mag-effort, you will just react to the videos, kung ano yung may co-comment mo doon, and at the same time, hindi nila napapansin na ang haba na po ng panonood nila sa inyo. At hindi kayo magpapakahirap gumawa ng contents kasi nga gumagamit kayo ng video ng iba, which is pasok naman yon sa fair use, lalo na kung yung contents nyo is commentary, no, reaction video, so pasok po yun. No, papasok po yun sa fair use, which is legal po yun sa YouTube. But make sure guys, para sa akin, para mas maging legal, is magsabi kayo dun sa owner ng video kung gusto nyo gamitin yung videos nila for reaction video para talagang safe kayo. Okay? And guys, finance side hustle, tech tips, ayan, uso din po yan this year 2026. So ibig sabihin guys, umiikot po yung mga contents na to sa educational niche. Ito yung mga contents na pagka pinanood nyo or pinanood ng mga viewers natin is talagang matututo sila. So that's why para sa akin, ito yung mga contents na pwede nyo gawin this year 2026 para ma-monetize agad kayo dito sa YouTube. Okay? So guys, yung tip ko sa inyo, dapat hindi halo-halo. So kasi pag halo-halo guys, yung mga contents nyo, like for example, sa isang channel, meron kayong finance tips, tapos hinaluan nyo ng tech tutorials, personal advice. So, hindi kayo nagkakaroon ng malinaw na niche or malinaw na direksyon. So, ang viewers nyo, hindi agad kayo natatandaan. So, hindi agad nahanap ng YouTube algorithm yung target audience para sa channel nyo. So, make sure guys na dapat hindi halo-halo. No? So, dapat hindi chop suey contents ang meron kayo. So, dapat guys nakapokus kayo sa isang specific niche. Okay? So, guys, next natin, no, gumamit ng clickable titles and thumbnails. Alam naman natin guys yung paggawa ng thumbnail or yung skills natin sa editing or paggawa ng title, hindi naman yan yung overnight na pagka natutunan nyo ngayon is mape-perfect nyo na siya kinabukasan. So ibig sabihin, ito yung mga skills na kailangan nyo pag-aralan habang kayo po ay naandito sa YouTube. No? Hindi naman yan yung porke tinuro ko sa inyo ngayon, matututunan nyo agad siya kinabukasan or mamamaster nyo agad. So ito yung mga skills na dapat ine-enhance nyo. No? Yung simpleng pagpapractice nyo ng editing sa mga editing apps
Like sa PixArt, ako guys, PixArt ang ginagamit ko. Even though ang dami na pong naglalabasan na high-tech apps sa paggawa ng thumbnails, but still ako guys, talagang loyalist ako ng PixArt. Yun talaga yung ginagamit ko hanggang ngayon. Pagdating naman sa video guys, is still CapCut, no? So kung ako man ay mag-edit sa laptop ko or dito man sa cellphone ko, CapCut po talaga yung ginagamit natin simulat sa pool. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. So guys, tip para po mabilis na mapansin yung mga videos natin. So, yung thumbnail, syempre ang kapangyarihan nito para ma-attract yung viewers. So once na makita nila na yung thumbnails nyo is talagang readable yung text, malinaw yung images, talagang naka-HDR siya. So sabihin natin talagang malinaw yung dating doon sa picture. So, syempre, mabilis siya mapapansin ng mga viewers and subscribers nyo. So, syempre guys, mas maiksing words na ilalagay sa thumbnail, mas mapapansin. Kasi ang malinong iba guys, ang dami nilang maglagay ng wordings doon sa kanilang mga thumbnail without knowing na hindi yun yung trabaho ng thumbnail. Okay, the more na mas maiksi yung words, the more na mas malinaw yung mga colors, yung images na ilalagay nyo doon, is mas mabilis siyang mapapansin ng mga viewers and subscribers nyo. So that's why guys, mahalaga din po yung emotion sa mga mukha nyo kung sakali man na meron kayong personal branding, like for example sa akin So yung aking itsura, yung aking miski ako guys, no? Ako mismo, pagka gumagawa ko ng thumbnail, lagi nyo ako nakikita ron. So nakadepende yung expression ng mukha ko doon sa topic na ginagawa natin. Kung masaya yung pag-uusapan, kung about success, no? So syempre masaya. Kung about sa warning or parang paalala sa mga YouTubers, so medyo malungkot or medyo nakakabahala yung expression natin. So guys, dapat hindi mawawala yun. Okay? So guys, yung next natin is yung about sa YouTube Shorts. Alam naman natin guys na pwede natin gamitin yung Shorts for our advantage na din as a YouTube content creator. So pwede natin i-maximize yung kakayahan ng YouTube Shorts ngayon. Okay? Sa mga di nakakalam guys, sobrang lakas ng Shorts ngayon sa paghakot ng mga bagong subscribers at new viewers sa ating mga channel. So ano ba yung mga pwede nyo gawin or strategy na pwede nyo gawin sa inyong mga YouTube Shorts para hindi masyado time consuming and at the same time is makadami kayo ng subscribers dito. Lagi nyo tatandaan guys, 15 to 30 seconds Shorts is enough. So pwede na po yun guys, kasi yung 15 to 30 seconds na yun guys is pwede na po kayo magkaroon ng engagement doon sa mga viewers nyo. So hindi rin siya masyado time consuming kasi nga maiksi lang naman yung shorts na gagawin nyo, di ba? So guys, yung hook, wag po mawawala doon sa unang 2 segundo ng shorts nyo. Make sure na maagaw niyo yung attention ng mga viewers nyo. So ito kasi madalas siya nagiging problema sa mga shorts creator na may mga viewers kasi na unang click pa lang doon sa shorts, umaalis agad. Nagsa-swipe away agad sila. So ang tendency, hindi nagtutuloy-tuloy yung pag-recommend ng YouTube doon sa shorts na yon. So dapat marunong kayo gumamit ng hook. Ayan, wag po mawawala yun. And guys, fast pacing. Pag sinabing fast pacing, yung transition po nung shorts, like for example, every 1 second to 2 second ng video is dapat may transition agad. So, paiba-iba ng scenery, paiba-iba ng angle para kahit papano is nalilibang yung mata ng mga viewers nyo. So, ang tendency, hindi agad sila umaalis. Hindi katulad nung raw video na dire-diretso lang yung scene, so medyo nakaka-boring siya. So dun sa first 1 to 5 seconds ng video, malaki yung chance na umaalis agad yung mga viewers nyo. So dapat guys, marunong din kayo gumawa ng proper transition, yung every 2 seconds, nagka-cut, and then another angle, para kahit papano is nalilibang yung mga viewers nyo or na-entertain sila. Okay? So yun guys. And of course, kung kaya po ng daily uploads, mas maganda po kasi guys sa YouTube Shorts, medyo balanse po dapat yung quantity
yung bilang ng shorts sa quality ng shorts. Lagi niyong tatandaan guys na dito sa short videos, mas okay po talaga na balanse yung dalawa, yung quantity at saka yung quality. Okay? And sa mga di nakakalam guys, maraming YouTube Shorts creator ang nakakaabot ng 1,000 plus subscribers sa loob lamang ng ilang linggo. Lalo na dun sa mga talagang kinakarir or sineseryoso yung YouTube Shorts. Kasi nga, ganun po talaga ka-powerful ang shorts ngayon dito sa YouTube. Okay? So next tayo. Guys, yung next naman natin, lagi natin pinapaalala to is consistency is the key. So meron ako naalala na isang content creator na nag-comment sa video ko. At nung tinignan ko yung channel niya, sobrang galing niya talaga sa editing. At yung channel niya na yun guys, parang bagong-bago lang, wala pang 2 linggo. So sinabi niya sa akin, alam mo DJ, para sa akin dito sa YouTube, basta magaling ka mag-edit, basta may skill ka pagdating sa video creation, hindi malabo or sobrang bilis lang talaga maabot na mga requirements sa monetization, which is hindi naman ako tumutol, sumang-ayon naman ako sa kanya. Pero meron siyang isang bagay na nakalimutan. Ito, yung consistency sa pag-upload niya. So inobserbahan ko yung channel niya, so nakita ko nag-upload lang siya ng video like once a week, and then dumating yung time na nag-upload na lang siya ng video once per 2 weeks. So ibig sabihin na wala yung consistency niya. It's either baka nawala na siya ng gana, naging busy siya sa trabaho niya, nawalan siya ng oras sa YouTube. So tingnan nyo guys, no, yung ine-expect niya na growth sa channel niya, hindi nangyari. Kasi nga wala siyang consistency. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys na hindi naman masama na mag-expect kayo ng malaki dito sa YouTube. Lalo na kung talagang magaling kayo mag-edit, talagang malikot ang utak nyo pagdating sa content creation. But guys, huwag nyong mamaliitin yung algorithm ng YouTube kasi hindi yan overnight success na porke magaling ka sa ganitong bagay, makukuha mo na agad yung gusto mo. So guys, yung consistency, dapat hindi yan mawawala. Kahit ikaw na yung pinakamagaling na content creator, kahit ikaw na yung pinakamagaling na editor, kahit ikaw na yung pinakamatalinong content creator na sabihin natin na hindi naubusan ng ideas, guys, consistency pa rin. Diba? Sabi nga natin, consistency wins everything. So kung may consistency ka, hindi malabo na talagang maabot mo lahat dito sa social media. So wag po mawawala yan. Okay? So guys, recommended upload schedule sa mga consistent creators, no? So 3 to 5 videos per week, or sabihin natin one long video, tapos pagdating sa shorts, araw-araw. So dapat hindi mawawala yon. Okay, kapag consistent ka, mas madalas kang i-recommend ng algorithm, especially dun sa mga target audience nyo dito. Okay? And guys, yung next natin, hook agad sa first 5 seconds. Dun sa mga kaibigan natin na bago dito, meron po tayong ginawa na video about sa iba't ibang hooks na pwede nyong i-apply sa inyong mga long-form videos para makakuha po kayo ng bagong subscribers and viewers. So guys, pwede nyong panoodin itong video na to kung sa tingin nyo gusto nyong matutunan or kung gusto nyo malaman yung iba't ibang hooks dito sa YouTube. Okay? So yun guys, no, wag nyo kakalimutan yan, yung hook agad doon sa unang 5 segundo ng mga videos nyo. Sobrang halaga po niyan guys. Okay? And guys, yung pampito, obserbahan nyo po yung YouTube Analytics. Hindi po sapat na magaling lang kayo sa editing. Hindi po sapat na parang masaya lang kayo sa ginagawa nyo dito sa YouTube. Dapat guys, marunong kayong obserbahan or dapat pag-aralan nyo po yung inyong mga YouTube Analytics. Okay? So, pinakamahalagang dapat nyong malaman about sa audience retention. Okay? So, dun sa audience retention guys, ito yung haba or kung saan umaalis yung viewers nyo sa part ng video nyo. So, dito nalalaman po natin kung ilang percentage yung tinatapos ng mga viewers natin sa mga videos na ina-upload natin. Okay? Yung click-through rate naman po guys, ito yung percentage na kung saan is parang isinasummarize ng YouTube kung ilan yung percentage ng mga tao na nag-click sa videos natin. Okay? And guys, yung watch time, ito yung total na nakuha ng video natin sa haba ng panonood ng mga viewers natin. So makikita po natin yan sa ating mga YouTube contents and of course YouTube Studio. Okay? So guys, kung mas mataas yung audience retention ng mga videos nyo, mas ipinupush ng algorithm ng YouTube yung mga videos natin. So kaya mapapansin nyo guys, the more na mas mahaba yung panonood ng mga viewers nyo sa videos nyo, or sabihin natin na napakadaming watch hours na nakuha ng video nyo na yan, is hindi namamatay yung viewership nyan. So laging inire-recommend yan. It's either sa suggested video, sa homepage, o di ba dun sa mga feature ng YouTube na kung saan is madaming nakakakita. So that's why sobrang halaga po talaga guys na ma-master nyo
yung pagkuha ng attention ng mga viewers, lalo na dun sa editing para kahit papano is mas humaba or mas tumagal yung panonood nila sa mga videos nyo. Okay? At dahil doon, mabilis nyo maabot yung requirements sa YouTube. Ayan. So next naman natin guys, huwag kakalimutan gumamit ng mga trending topics. Ayan. So alam naman natin guys na nowadays ang daming issues, ang daming real-time events na nangyayari sa buong mundo. So may mga content creators na magaling sa ganito. So lagi silang updated. So ang tendency, pagka nakukuha nila yung mga trending topics or yung mga trending na balita, is talagang ginagawa nila ng reaction videos. So dun pa lang guys, sa isang video pa lang na yon, maaari nila makuha agad yung requirements ng YouTube. Kasi guys, dito sa YouTube, hindi nyo naman talaga kailangan ng sobrang daming video or shorts para ma-monetize. Minsan yung iba, isang video nga lang, 2, 3, nakukuha agad nila yung requirements eh. Kasi nga, marunong sila mag-observe sa real-time events or dun sa mga trending topics ngayon. So, wag nyo kakalimutan yun guys. Okay? So guys, yung next naman natin is yung call to action. Ayan, sabihin nyo sa viewers na, yun nga, parang ipaalala nyo lang sa viewers nyo na mag-subscribe sila sa channel nyo. Kaya mapapansin nyo guys, kung nakaabot kayo sa part ng video ko na to, don't forget to subscribe my channel guys, no? Kung sa tingin nyo medyo madami kayong natutunan sa vlog natin for today. So yun yung example guys ng call to action. Kasi minsan yung iba, nakakalimutan po nila mag-subscribe dahil kulang sa CTA yung content creator. So nakakalimutan nilang magpaalala dun sa mga viewers nila. So that's why guys, ipaalala nyo, wag nyong kakalimutan. Okay? And guys, last but not the least, ito na po yung pang-10. No? Na para sa akin dapat yung malaman para po talagang mabilis kayo ma-monetize dito sa YouTube this 2026 is mag-repurpose kayo ng content. Okay, so kung kayo po ay content creator sa TikTok, sa Meta, Facebook, dito sa YouTube, guys, gamitin nyo po yung skills nyo para po mag-repurpose ng video. So like for example guys, isang long video, 3 shorts, isang TikTok, 1 Facebook Reel. So ibig sabihin guys, mas madami kang platform, no, mas madami kang videos na ginagawa, is pwede mo tong i-upload sa iba't ibang platform. Kasi guys, ang pwede mangyari nito, yung audience nyo sa Facebook is pwede nyo maging audience sa YouTube, no, lalo na kung gagamit kayo ng proper strategy para bitinin yung mga viewers nyo sa Facebook. So like for example, mag-upload ka ng video sa Facebook, maiksi lang siya, so yung whole video nasa YouTube. So ang tendency, yung mga viewers mo sa Facebook, pupunta sila sa YouTube para panuorin yung isang buong video. So, ganun yung example na pwede nyo gawin kung kayo po ay madaming social media platforms. No? Pwede nyo i-repurpose yung content nyo. Okay? And guys, bago natin tapusin itong vlog na to, no, konting reality check. So, reality check po tayo. No? Karamihan po ng mga channels na namamonetize dito sa YouTube ay sabihin natin, kaya po nilang abutin yung 1,000 subscribers within 3 to 6 months. Okay? Lalo na dun sa mga consistent creator nowadays. Sa mga di nakakalam guys na dito sa YouTube, hindi naman talaga mahirap eh kung talagang gugustuhin nyo. Nagkataon lang po talaga na dun sa mga binanggit natin is may mga hindi kayo sinunod. Pero kung sabihin natin na itong mga binanggit ko is i-apply nyo simula ngayon, for sure guys, magkakaroon kayo ng growth. No? Yung disiplina sa sarili sa pag-upload ng video, guys, dapat hindi mawawala yan. Yung uploading schedule, dapat sabihin natin na talagang mag-set kayo ng standards pagdating po sa oras ng pag-upload nyo. Kasi at the end of the day, kung may disiplina ka, pursigido ka, determinado ka maging isang content creator dito sa YouTube, guys, hindi kayo aabot ng ilang taon eh. For sure, mamomonetize kayo dito sa loob lamang ng ilang linggo o ilang buwan. Kung talagang seseryosohin nyo ang YouTube. Okay? And kung sa tingin nyo guys, madami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJME, for more videos like this. At syempre guys, hindi po natin kakalimutan na i-shoutout yung ating mga solid viewers na laging nag-aabang ng vlogs natin everyday. Ayan, so hello po sa inyong lahat. At guys, special shoutout po sa ating mga DJME exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so bilang perks, ipineplex po natin sila every end of our video. At guys, every month, meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan ipineplex din po natin sila sa ating community para po mas makilala po sila ng ating mga subscribers at bagong viewers. At kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, meron akong iiwan na isang video dito sa taas. And of course, DJME YouTube Tips Playlist na for sure madami kayong matututunan dito. Okay? So, yun lang naman guys. Maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.